Mas maganda po kung dire-diretso mababigyan tayo ng gobyerno na meron pa kasunod tong event na ito. Mas maganda po. Umaasa ang bus operator na si Julius Balilo na masusundan o madaragdagan pa ang 10,000 pisong fuel subsidy na ibinibigay ng gobyerno. Anya, dahil sa patuloy na pagtaas ng halaga ng diesel, napipilitan na silang magbawas ng bus na bumibiyahe. Sa ngayon, umaabot na umano sa 10,000 piso kada araw ang nawawala sa kanila dahil sa taas ng produktong petrolyo. Meron po kami mga units na nagbawas pero hindi naman po totally lahat na hindi pinapatakbo. Ayon naman sa bus operator na si Mercy Santa Maria, kung magtutuloy-tuloy pa ang pagtaas ng halaga ng langis, baka tuluyan na silang huminto sa pagbiyahe. Sa ngayon, nagbabawas lang kami ng pinabibiyahe. Kung tataas pa niyang tataas, possible, makahihinto kami. Hiling naman ng Mega Manila Consortium Corporation sa pamahalaan magpatupad ng pangmatagalang programa para sa kanila. Ang request namin sa Presidente, bigyan kami ng programa na kasi parang tingin namin tatagal ang US-Iran war, ano? Yung continuity na mabubuhay talaga ang mga bus operator at ang mga driver para makaserbisyo kami sa commuters. Sina Julius, Mercy at Juliet ay kabilang sa 27 bus operators na nakatanggap kanina ng fuel subsidy na nagkakahalaga ng 10,000 pesos kada unit. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-inspeksyon sa pamamahagi ng ayuda sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayon kay Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, kung kinakailangan ay magdaragdag ng tulong ang pamahalaan sa transport sector. Tama po, yung 2.5 billion natin sa 2025 continuing budget. Tulad nga po ng sabi ng ating Pangulo, kung kailangan dagdagan ng mga subsidiya, gagawin po ng gobyerno natin. At isa pa po, meron pong DSWD din na tumutulong sa atin through their AIX. At meron din po tayong service contracting in the amount of 1 billion na we already requested for the release of the SARO. At ito po ay isa sa mga programa din natin that will help not only the commuters, no? Ito po ay directly makikinabang ang ating mga commuters. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor upang mapagaan ang epekto ng pabago-bagong presyo ng langis. So with the cooperation, ako malakas ang loob ko sabihin na pagka basta't nagtutulungan tayo, yung private sector at saka yung kayong mga operator at saka kami sa in government, sana maging hindi na wala yung pakiramdam ng ating riding public. Yun naman yun ang ating mga siniservisyohan. Matiyak natin na maging maayos ang kanilang pagbiyahe. Hinimok rin niya ang mga transport operator na magbigay ng suwestyon kung paano pa mapapabuti ang sistema para sa kapakinabangan ng parehong operator at ng riding public. Tinatayang mahigit 245,000 na driver at operator at higit 1.18 million na sasakyan ang makikinabang sa fuel subsidy project ng Department of Transportation. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.